Okay guys, welcome to my channel. This is Engineer Jacobs, your instructor for today. So our problem is problem number 61 to 70. This is the continuation of our previous video. So under pa rin siya ng direct current electric circuits. Topic siya sa 1000 electrical engineering solved problems. Okay? So yan yung reference natin. Proceed na tayo dun sa problem number 61. Okay? Basahin natin. A 5 ohm resistance is connected in parallel with the 10 ohm resistance. Another set, a 6 ohm and 8 ohm resistance are also connected in parallel. The two sets are connected in series. What is the equivalent resistance? So, i-drawing natin yung given statement para mas madaling maintindihan. So, una, meron daw, 5 ohms. Ayan. Meron dyan 5 ohms. Then, nakaparallel siya sa 10 ohms. So, we have 10 ohms here. Yan, nakaparallel yan. Yan yung unang set. And then, meron pa uling set, which is 6 ohm and so, we have 6 ohms. And then, 8 ohms. Okay? So, yung dalawang combination na yan, magka-series naman. So, ayan, sabi yan. The two sets are connected in series. So, ipagsi-series natin to pagdudugsungin lang natin. Yan. Ayan yung certain series resistance. So, lagyan natin ang value. 5. This is 10 ohms. 5 ohms. This one is 6 ohms. Then this one is 8 ohms. So, what we are looking for? We're looking for the value of equivalent resistance. So let's say R equivalent. So, how do we find the R equivalent in this given circuit? So, the R equivalent is from point here to point here. So, that is the R equivalent. So, let's provide a wire here. So, the R equivalent will be here. Okay. So, how do we solve that kind of circuit? So, first, iparallel muna natin itong dalawa since nakaparallel yan. So, ito, i-compress natin to sa isang resistance. Let's say, R1. And then this one, i-compress din natin sa isang resistance, R2. So, ang series equivalent niyan, so, ganito. R equivalent is equals to, pagplasin natin yung R1 tsaka R2. R1 plus R2. So, ito in parallel. No? Yung dalawa. Okay? So, proceed na tayo. Diretso na tayo sa formula. So, ang formula ng dalawang resistor na nakaparallel, so, ididiretso na natin yan. So, ito yung R equivalent mo. Okay? And then, ano yung R1? So, ang formula ng parallel kapag dalawa, ang numerator mo, naka-multiply lang yung dalawang resistor. So, we have 5 multiply sa 10. And then, yung denominator mo dito, sum lang nitong dalawa. So, 5 plus 10. So, on the other set, ganun din yung gagawin natin. Pa-plus lang natin yung R2. Ganito din. 6 times 8 naman. And then, 6 plus 8 yung denominator. Okay? So, by calculator, makususolve na natin yung R equivalent. So, this formula, yung multiplication over sum, yung dalawang magkaparallel na resistor is applicable only on two resistor in parallel. Kapag tatlo na yan, this is another formula. So, gagamitan natin siya ng 1 over R equivalent is equals to 1 over R1 plus 1 over R2 and then so on. Kapag madami ng resistor in parallel. Okay? So, this time, proceed na tayo muna dun sa ating calculator
para ma-compute itong ano, given resistance na to. Okay? So, our input is 5 times 10 over 5 plus 10 is diretso na natin 15 plus 6 times 8. Okay? Divide 6 plus 8. So, the answer is what? 142 over 21 or 6.76. 6.76 is letter A. Okay? So, we have 6.76. So, this is the final answer. Okay? That is letter A. Okay? Proceed tayo sa question number 62. Two resistance of 10 and 15 ohms are respectively connected in parallel. The two are then connected in series with a 5 ohm resistance. What is the equivalent resistance? So, same scenario, i-drawing din natin yan bago natin isolve para mas madaling maintindihan. So, una, connect natin itong drawing natin itong dalawa, 10 tsaka 15. So, let's say ganito naman yung drawing natin, naka-vertical. Okay? So, you have two resistor in parallel, which is 10 ohms tsaka 15. And then, isi-series natin yung combination na yan into 5 ohms. So, meron ka ditong naka-series na 5 ohms. So, ayan yung 5 ohms. Okay? So, anong hinahanap? What is the equivalent resistance? So, ang R equivalent mo nandito. R equivalent. Okay? R equivalent. So, how do we calculate that circuit? Una, i-ano din natin. Itong 10 at 15, parallel muna natin. No? Compress muna natin yan sa certain value of R. And then, saka natin i-add dito sa number, sa 5 ohms. So, let's proceed. So, diretso na tayo. Wala nang patumpik-tumpik pa. R equivalent is equals to 5. So, plus, itong yung 5 na yon, naka-series kasi, kaya plus combination ito, in parallel. So, ang parallel niyan is 10. Memorize na natin yung formula, into resistor in parallel, 10 times 15, over 10 plus 15 is 25. No? Okay? So, diretso na tayo sa calcio. Ganyan sa board exam. Sa board exam, hindi mo na kailangan mag-solve ng ganito sa scratch mo. Diretso mo na sa calcio. Ano? So, this time, gamit tayo ng calculator. Scientific calculator. So, 5 plus 10 times 15. So, ganyan lang yung pag-input sa calculator para mabilis. Pwede mo isum agad or i-multiply agad kung memorize mo ang multiplication. So, this time, yan na. Same dito sa equation natin. So, equals mo na. Ang sagot, 11 ohms. Okay? So, 11 ohms. Yan. 11 ohms. Malinaw pa sa sikat ng araw ang tamang sagot. So, we have 11 ohms as an answer. So, letter A. Okay? Proceed tayo sa question number 63. From the circuit shown, determine the resistance between the terminals A and B. So, saan yung A and B na yan? Yung A and B is nandito sa tigkabilang dulo. Ayan. So, para mas madali nating maintindihan yung circuit, kasi pag tiningnan mo, based on that circuit, medyo siya, parang komplikado. So, papadaliin natin. Gagawa natin ng bagong circuit. So, i-redraw lang natin.
i-stretch natin tong resistor na to, 2 tsaka 3. Okay? So, in this case, lagyan natin ng tagging para hindi tayo maligaw. So, since itong dalawang dulo, A na to, tsaka itong kabila, B. So, itong point na to, gawin nating C. And then, itong point na to, gawin nating D. Then, din point na to, gawin nating E. This one is point F. So, i-redraw natin. So, una, you have point A. And then, meron kang resistor dito na 1 ohm. Then, yung point mo dito is point C. No? Yung point C mo, nakakonect si 2 ohms. So, yung si 2 ohms, ibaba natin. I-stretch nga natin, ibabatake natin. No? Kitang-kita nyo naman, binata ko, itinuwid ko na yan. And then, yung kabilang dulo ni 2 is point D. No? Then, si point D is connected sa 3 ohms, which is the other side is point E. So, yung 3 ohms, ilagay natin dito sa gitna. Tapos, yung kabilang dulo niyan is point E. Okay? So, si ano to? 4 ohms, connected siya sa E, and then connected sa F. So, yung F, pababa. Ibaba natin. Yan. So, nandito yung F. Then, si point F, connected siya sa B. So, mapansin nyo, malapit nating makita ang liwanag. Ang kaliwanagan. So, lagyan natin to ng resistor para hindi tayo malito. 2, 2i3, 2i4. Okay? Nakikita nyo mga points? Meron pa tayong nawawala, which is itong wire na to, yung walang resistance. Yan o, dalawa yan o. So, mapapansin mo, yung point E tsaka point C magkakonect. So, gawa natin niya, alasan yung point C mo? Ito yung point C mo. And then yung point E, connect. So, connect din natin yan. Yan. No? And then yung point D mo, tsaka point F mo, magka-connect din. So, lalagyan natin yan ng wire. Ito. So, in this case, buo na yung circuit natin. Makikita nyo na yung tatlong resistor na nasa gitna. Itong tatlo, yung 2, 3, 4. Ito. Yan. Yan ay nakaparallel. No? And then, yung 1 ohm mo, naka-series na yan dun sa parallel connection. So, this time, makukompute na natin yung R equivalent or RAB. So, from here to here, yan yung RAB. No? Okay guys, malinaw pa sa sikat ng araw ang ating pagkakapaliwanag. So, this time, i-compute na natin ang RAB. Guys, diretso na. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. So, RAB is equals to 1 ohm plus 1 over, ito yung parallel connection ng tatlong resistor or more. So, diretso na natin, compute, itong formula na to, itong equation na to is galing sa R equivalent ng parallel resistance. So, ito, 1/2 plus 1/3 plus 1/4. So, itong value na ito sa ilalim, mga value ng resistance na nakaparallel. So, RAB will be equals to, siyempre, proceed na tayo sa ating mahiwagang calculator. So, calculate natin yan. 1 plus okay. So, itong 1/2, pwede mong gawing ano yan, 2 raised to -1. Ganyan. Plus, yung 3, ganun din. Kasi itataas mo, parang raised to -1 yan. So, equivalent din siya sa 1/3. Para lang mas mabilis yung pagta-type, no? Hindi na tayo maglalagay ng denominator. So, 4
raised to, this is another, raised to negative 1 lahat. So, ito, negative 1 to. So, ganun din yan. Kapag kinonvert mo yan sa fraction, 1 over 3 or 1 over 4 din lalabas. Ano? So, this time, pindutin natin ng equals kung may lalabas na tamang sagot. So, in this case, may lumabas 1.923. So, yun ang ating sagot. So, pag i-type nyo siya in fraction na form, ganyan din ang magiging sagot, 1.923. No? Okay? Sulat natin ang tamang sagot. 1.923 ohms. So, yan yung ating final answer. Letter B from the choices. Okay? Proceed tayo sa question number 64. A 10 ohm and 20 ohm resistance are connected in parallel. Another resistance of 5 ohm is connected in series with the two. If the supply voltage is 48 volts, what is the current through the 10 ohm resistance? Okay? I-drawing ulit natin para mas madaling ma-visualize. Ganun lang, drawing, then solve. Okay? So, we have, let's say, we have 10 ohms. And then, nakaparallel siya sa 20 ohms. So, we have 20 ohms here. Okay, connected in parallel yan, yung dalawa. And then, nakaseries daw siya sa 10 ohms. What? Another resistance, 5 ohms pala. So, we have 5 ohms here. Nakaseries siya. And then, we have voltage supply which is 48 volts. So, you have 48 volts here. So, ano itong 48 volts? This is I total. B total pala. Voltage nga pala yan. So, lagyan natin yung tagging para hindi tayo nalilito. No? This is B total. Yan, yung 48. And then, we have current here, which is I total. Yan. So, ang tinatanong, what is the current through the 10 ohm resistance? So, ano yung current dito? Yung nagpo-flow dito sa 10 ohm resistance. So, yung current dito is difference from IT. Since meron kang parallel connector dito, parallel connection dito na 20 ohms. No? 20 ohms yan. Limutan natin lagyan. Lagyan natin ang value. So, 10 ohms tsaka 20 ohms. So, ang hahanapin nating value is value nung I at 10 ohms resistance. So, I10. So, paano natin makompute yan? Una, compute natin yung value of what? Value of IT. Kasi meron tayong total voltage. Yung total resistance, makukompute naman natin. So, makukuha natin yung value of current. Total current. So, let's proceed. Pag-compute ng total resistance, ano lang yan, series parallel lang yan. So, naka-series yung 5. Kaya ipa-plus mo siya sa parallel combination ng dalawa, which is 10 times 20 over 10 plus 20. So, in this case, meron na tayong R equivalent. So, ano yan? Compute ulit natin sa ating calculator. Clear? 5 plus 10 times 20. So, we have 200. 10 plus 20 is 30. So, ano sagot? 35 over 3 or 11.67. So, we have 11.67. 11.67 here. Total ohms. So, in this case, makompute na natin yung value of IT. Gamit yung Ohm's Law. VT equals to IT times RT.
So in this case, our value for IT is 48 volts over RT, which is 11.67. So the answer will be no. So our answer is, i-type natin sa calculator. So 48 divided by 11.67 equals to 4.113, no? So that is the current, 4.113 amperes. And then by that, makukompute natin yung value of I10. Paano? So, gagamit tayo ng CDT. Ano ba yung CDT? Current Divider Theorem. So, yan yung natutunan natin doon sa previous theorem. So, kaya, bago kayo mag-solve ng problem, alamin nyo muna kung anong mga theorem. CDT. So, yan yung gagamitin natin. Paano? Yung value of current, I10, is equals to I total. Multiply saan? Kung saan walang hinahanap na current, pero siya yung nakaparallel. So, this time, hindi hinahanap yung value of 20. So, yan yung multiply natin sa numerator. So, parang kabaligtaran siya ng BDT. So, ang denominator niyan is sum ng resistor na nakaparallel. 10 plus 20. So, this time, ang value ng IT is 4.113. 113 multiply sa 20 over 30. So, we can now have a value of I10. So, let's calculate. 4.113 times 20 all over 230. So the answer will be 2.742 or 2.74, which is letter B. So we have 2.74. So, ayan yung answer natin. Letter B. Okay, proceed tayo sa question number 65. So, basa. A 30 ohm resistor is connected in parallel with the variable resistance R. So, unknown yung value of R. The parallel combination is then connected with series with a 6 ohm resistor and connected across a 120 volt source. Find the minimum value of R if the power taken by R is equal to the power taken by the 6 ohm resistor. So, parang medyo challenging yung question. So, kaya ang gagawin natin, i-drawing natin yan. So, we have, 30 ohms. So, you have 30 ohms here. So, yan, 30 ohms. And then, nakaparallel siya sa certain variable resistance. So, ano yung variable resistance na yan? R lang muna yan, walang value. Then, the combination is connected in series with 6 ohms. So, meron kang 6 ohms here. O, series. 6 ohms. And then, ang voltage niya is 120 volts. So, you have 120 volts here. So, ano yung, So, ito, may condition siya. The power taken by R is equal to, so, sulat natin yung condition.
yung power daw dito sa value ng R, yung power niyan na makukonsume dito sa value of R is equal to the power taken by 6 ohm. So, equal siya sa value nito. No? So, equals P6. So, yan yung condition. Condition. Kailangan nating ma-meet yung condition na yun. Okay? So, ang hinahanap dyan, ano yung value nung ito? Ano yung minimum value? Minimum. Para mag-equal yung power ng resistance tsaka yung power sa 6. So, in this case, gagamit tayo ng mahiwagang power. So, dito, may current yan, which is I, ano yan? I total. No? And then dito, meron ka dito, IR. So, para ma-compute natin yung current, ay yung power sa value ng R, dyan sa R na yan, kailangan natin ma-compute yung IR. So, yung dalawang yan ang gagamitin nating equation. So, kailangan makuha natin yung value of IT tsaka yung value of IR. So, yun yung gagamitin nating equation. So, tingnan natin kung makakancel yan. Mga variable na yan. So, gagamit tayo ng current divider theorem. So, by CDT again. Yan. Yun yung mga theorem na gamit. So, this time, yung IT, kunin natin yung value of IR. So, we have IR. So, IT, siyempre, yan yung total current eh. Tapos, i-multiply natin dun sa value of resistance na hindi hinahanapan ng current. So, this time, itong 30 ang hindi natin hinahanapan ng current. Kaya yan yung multiply mo dito. Okay? So, ang denominator niyan, 30 plus itong R. So, this time, magiging ano to? Equation 1. No? Let's say, equation number 1. Kasi, unknown itong IT, unknown yung R. Okay? So, given the condition, i-ano natin to? I-substitute natin. So, ano ba equivalent niyang PR na yan? So, kung gagamitan natin to ng i-relate natin itong IR tsaka R na to. So, ang formula niyan is, ang value niyang P na yan is I squared, IR squared, no? R squared, multiply sa value of R. So, equal yan sa PR. And then, equals to, ano yung value ng P6? So, yung since IT yung dadaan dyan na current, IT. So, IT squared ang gamitin natin. IT squared multiply sa 6 ohms. Ayan. So, in this case, meron na tayong equation 1. So, this time, this is equation number 2. So, anong pwede natin gawin? Pwede natin gawin, yung equation 1, substitute natin doon sa equation 2. Kasi, since ito ay naka isang variable na lang dito sa kabilang side. So, IR. So, yung IR, pasok natin dito sa IR na to. Okay? Anong tamang term dito? Let us substitute the value of IR into the equation 2. So, yun yung term. Okay? Proceed tayo. Para magkalinuban agad na tayo. So, since naka-squared yan, gagamitan natin siya na close and open. Ano bang tawag dito? Parenthesis. Hindi yan parenthesis. Basta yan yun. Bracket. So, ito ay IT multiply sa 3 at 0.
or 30 divided by 30 plus r. No? Yan. Since naka-squared yan, so may squared ka dito. Then, may multiply kang r. Okay? And then, sa kabilang side, ganun pa rin. 6, balik ka rin lang natin para magandang tingnan. I t squared. So, itong given na to sa kabilang side, i-expand natin. So, yung squared, i-distribute natin dito. Paano ba nagdi-distribute ng squared sa ganyang setup ng equation? So, pag distribute niyan, ganito mangyayari. Yung IT mo, yan, mag-i-squared yan. Tapos itong 30 mo, mag-i-squared din. So, magiging, ano to, 30 squared is equals to, lagay muna natin 30 squared. Yung denominator mo, mag-i-squared din yan. So, you have 30 plus r squared. Then, may multiply ka ditong r. Ito, sa numerator yan magmumultiply. Okay. So, 6it squared. So, mapapansin mo, pwede na natin cancelin yung alin? Itong value of it. Yan o. It squared ka dito. So, mag-divide ka niyang both side, makakancel yan. Yan. So, anong matitira? Anong matitira? So, erase muna tayo. Ito, erase na muna natin to. Okay? Dito tayo mag-solve sa taas. Para hindi mabura yung mga ano natin sinulat. So, mangyayari dito, so, pumunta yan dito sa taas. Mula dito, pupunta tayo dito. Liliwanag ang buhay. So, na-cancel yung ano, matitira dito sa taas is 30 squared is, ano yung 30 squared? Giging 900. 900 times r. Okay? And then, itong 6, nandiyan pa din. Itong 30 plus r squared, i-multiply natin, dadali natin dito eh. So, magiging ganito yan. 30 plus r squared. Okay? And then, both side mag-divide tayo ng 6 para makancel itong 6 na to. Ba't ba tayo naka-yellow pen? Red tayo. So, this time, mag-divide tayo ng 6 both side. So, makancel itong 6 mo. Yung 900, divide mo ng 6. So, anong sagot? So, 900 divide 6 is 150. 150r. Makakancel na yung ano dyan. And then, itong 30 plus r, i-expand natin. So, paano ba i-expand itong naka-square na 2 terms? Ang tawag ba dyan? Binomial. So, 30, i-squared mo yung 30. Ganyan lang pag-i-square nyan. Pagka perfect square. So, 30 squared is 900. And then, yung gitna nyan, plus. So, itong dalawa, pag timesin mo, 30 times r is 30r, then i-times mo sa 2. So, you have 60r. Then, itong i-plus mo, r squared. So, you have r squared here. So, in this case, kakaroon na tayo ng final equation. I think this is quadratic equation. Kasi meron kang r squared dito eh. So, i-arrange lang natin. So, arrange natin ng maayos para maganda tingnan. Unahin natin yung r squared. And then, itong 150 mo, isama mo na dito sa 60r. So, mag-negative yan. So, magiging minus. Negative 60, 150, magiging negative. So, 60 minus 150. So, negative 90. 90r. And then, itong 900 mo, plus lang yan.
equals to 0. So, in this case, hindi pa natin nakukuha yung sagot. Nakuha lang natin yung quadratic equation. Kung makuha mo na tong ganitong equation, ayan, yan. Hindi pa natin nakukuha yung value eh. Pero, in this case, makukuha na natin yung value ng r. Kasi quadratic equation na yun, meron niyang 2 roots. So, hindi natin papahirapan ang sarili natin. Gagamit na tayo ng calculator. Ito na yung tinuro ni Batman na quadratic function ng ating mahiwagang calculator. Gagamitin na natin yan. Okay? So, this time, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Gamitin na natin yan. So, paano gamitin yung quadratic function? Punta ka sa mode ng calculator, hanapin mo yung equation, which is mode 5. And then, hanapin mo yung may squared. Alin yung may squared? Mode 5, 3. So, ito 3. May squared eh. So, yan yung quadratic equation. So, lumabas na. Ita-type mo na lang yung value. Teka. Pakita ko sa inyo kung paano mag-substitute. So, punta ka sa mode. Punta ka sa equation. And then, 3. So, yung ABC, yan yung value dito sa quadrat. Kaya kailangan yung equation mo, ganito yung format. R squared, tapos may R, tapos 900. Yung walang kasamang variable. So, alin ang isulat muna natin? Kita natin na black. So, ang A mo dito, nandito yan. Parang ganito ang value niyan eh. So, nandito yung A mo. And then yung B mo, itong negative 90. And then yung C mo, itong 900. No? So, ayan, makita nyo. A. Ano yung A mo? 1. Kasi walang value dito. Automatic 1 yan. So, balik tayo sa calcio. I-substitute na natin yung ano na yan. So, ang A mo is 1 automatic. Then, equals. Yung B mo, negative 90. So, i-type mo dyan, negative 90. Ano yung C mo? Ito, 900. Positive. So, equals mo lang yan. Then, pindutin mo lang equals, lalabas dyan yung unang value ng R. So, ayan yung unang value. 45 plus 15 square root of 5. So, para maging decimal yan, click mo to. So, 78. Yan yung maximum. Kasi 2 roots yan eh. So, x1, maximum yan, malamang. Kasi sa choices mo, makikita mo, wala. So, ibig sabihin, ito yung maximum value ng R. Then, another value, pindutin mo ulit yung equals, x2 naman, or roots number 2. So, kasi yung mapansin nyo, yung formula ng quadratic equation is negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac over 2a. So, may plus or minus dun. Kaya mapansin nyo dito sa lumabas, itong 15 square root of 5, naging ano naman ngayon, minus. So, in this case, this is the minimum. Try natin palabasin yung in decimal. So, 11.45. I think meron na sa choices. That is the minimum. So, ito yung gagamitin natin. Ito yung tama sagot. No? X2. So, letter D. Okay? So, the answer will be letter D. X minimum equals to R is equals to 11.46 ohms. So, yung kanina, ang maximum niya, 78 ba? So, ito yung sagot. No? Yan yung lumabas sa calculator. So, kapag ganyang equation, quadratic formula na agad ang gamitin mo,
quadratic function ng calculator, huwag ka nang mag-quadratic formula pala. So, matatagalan ka pa dun eh. Sa calculator, i-input mo lang yung value ng ABC. Bibigay na sa iyo ang tamang kasagutan sa iyong mga pangarap. Alright! So, this time, yan yung answer. Proceed na tayo sa question number 65. Nakuha na natin yung tamang sagot dyan. Saan ba yung tanong na minimum? Ayan o. Minimum value. Pero kung dalawa ang hinahanap, dalawa ang sagot natin. Kung minimum and maximum. Okay? So, proceed tayo sa question number 66. Basa. Two resistance of 10 and 15 ohms, each respectively, are connected in parallel. The two are then connected in series with a 5 ohms resistance. It is then connected across a 12 volts battery. What are the current and power? So, in this case, mukhang mahirap, pero papadalain natin. So, yung parallel daw, meron ka na namang parallel dito. Series parallel lang pala to. So, kapag nasanay ka kasi, ang sabi ko nga dun sa isang vlog ko dyan, consistent practice is the key. Alright. So, kapag lagi mo kasing pinapractice yung pag-solve ng ganito, ano mo na to? Magiging habit mo na. So, masasanay ka na mag-solve ng mga problem. Hindi ka na mahirapan. So, pag nabasa mo yung mga ganyang resistor, hindi ka na natatakot. So, naka-series siya sa 5 ohms. So, 5 ohms to. Then, yung voltage mo dito, you have 12 volts. So, ang tinatanong, power, tsaka current. So, yung current mo nandito. Total current, IT. So, pag-compute ng current, compute mo muna yung total resistance. Kasi meron ka ng gagamit ka nito eh. Yan o. Turo ni paring ohms. BIR. BIT times BIRT pala. So, alam mo yung RT. Yung mga babae dyan, mga RT. Alright. So, compute natin yung value of total resistance. Kasi meron tayong value of total voltage. So, makukompute natin yung IT. So, pwede natin diretso na yan. Since wag muna. Para hindi tayo malito. RT muna. Compute natin. 5 plus 10 times 15 over 10 plus 15. So, that is the total resistance. Gamit tayo ng calcio. Kasi hindi na natin pinapahirapan ng sarili natin sa paggaganyan. Oh, i-mode, balik mo to pag, yan. Kapag naka-mode ka ng quadratic, so ibalik mo muna sa mode 1. Kasi yan yung general calculation. Naka-computation siya. 5 plus 10 times 15 all over 10 plus 15. So in this case, the value is 11. Okay. We have 11 ohms. So in this case, makukompute natin yung current. So IT is equals to 12 volts over 11. So, ano yan? Sa decimal. Balik ka sa calculator. over 11. So, you have 1 point something. 1.09. So, in this case, by inspection, kahit di mo na i-calculate yung power,
eh makukompute mo na yung makukompute mo na yung power niyan. Kasi sa choices, isa lang naman yung mayroong 1.09. So sigurado ka na ang sagot diyan letter C by inspection, So yun yung mga method na tinuturo sa ibang review center na reverse calculation or by inspection method. Hindi mo na kailangan i-compute lahat. So dito by inspection pa lang, letter C lang yung merong 1.09 amperes. So sigurado ka na yan yung tamang sagot. Okay? Pero kung nagkataon lahat ng current nito 1.09 pero nag-iba-iba lang sa power, eh kailangan mo i-compute yung power. For the sake of discussion only, so isosolve pa rin natin yung value of power to prove na 13.1 ba talaga yung tamang sagot. Okay? So in this case, isulat muna natin yung 1.09 amperes. So paano ba i-compute yung power? Siyempre, total power is equals to what? PBI. So, B total times I total. Pwede rin, hindi ka na gumamit ng current, B squared over R. So, the same din yan sa BT squared over RT squared. RT. Sige, subukan natin yung dalawa kung parehas yung sagot. Ito muna ang unahin natin, BI. So, saan yung B mo? 12 multiply sa 1.09. So, ano sagot? Calculate tayo. .0 times 1.09. So, ang lalabas dyan is 13 dapat ha. So, ayan, 13.08. So, approximately 13.1. Kasi nagbawas tayo ng decimal point dito. So, pwede rin tong B squared. 12 squared divided by RT. So, which is 11. So, ang lalabas dyan is 13.1 dapat. So, ayan, 13.1 din. 13.09. So, in this case, napatunayan natin na tama ang ating by inspection method. It was proven guilty. Right. So, was proven guilty. So, ito, 13.1 watts. So, yan yung PR. So, bilugan natin ang tamang sagot. Para hindi tayo nalilito. Baka yung iba dyan na tagapanood natin nag-i-screenshot. So, salamat sa inyong pag-screenshot. Isama niyo yung pangalan ko. So, in this case, hindi tayo nagbubura para kompleto yung solution, no? Kasi doon sa mga previous video natin, nagbubura ako eh. Hindi ko nakapapagkasya yung mga solution. So, ito, in this case, pwede nyo i-screenshot. Tapos, i-print nyo. Wow, ipiprint. Social. Okay, problem number 67 na tayo. Malapit na tayo sa problem number 70. So, in this case, every 10 items lang yung sinusolve natin. Kasi medyo napapagod yung voice ni instructor nyo. Voices? Ito, basa. An 8 ohms resistor is connected in series with parallel combination of two resistors, R and 24. So, in this case, i-drawing muna natin yung una nating nabasa. Yung 8 ohms resistor daw, meron ka ditong 8 ohms, ay nakakonect in parallel so yung magka-parallel yung dalawang resistor which is ano yun 24 at saka R. So ito R,
Then, nakaparallel siya sa 24. So, dapat, guys, nagigets nyo agad pag sinabing series at parallel para hindi na kayo mahirapan mag-analyze. So, ang tanong dito, determine the value of R. Determine R if. So, pag may if, yun yung condition. If the power consumed by the parallel connected resistor is equal to the power consumed by the 8 ohm resistor. So, anong ibig sabihin yan? So, ganito lang yan. Okay. Ang sabi dyan, let's say, ang parallel mo ay ito, itong dalawang to. Yung R at 24 na yan. So, kapag ipinarallel natin yan, let's say, ang equivalent resistance nito kapag pinarallel mo is, let's say, R, ano to? R24, ganun. Kasi nagka-parallel yung dalawa eh. So, yan lang yung ano natin, coding. So, yung ano niya, yung condition niya, ano daw yung value ng R? Kapag yung power na na-consume ng 8 ohms is equal dun sa power na na-consume nitong combination na to. Nitong combination nito. Nitong nakaparallel mo. So, in this case, ang condition niya, ulat natin dito sa taas para malinaw na malinaw sa sinag ng araw. Ang condition niya, yung power sa 8 dapat equal sa combination nito. So, yung power sa R24. Yan, ganyan. Yan yung tagging natin eh. So, in this case, kukunin natin yung equivalent nito using parallel formula. Okay? So, balik tayo sa red ball pen. Ano yung R24? RR24. So, RR24 is equals to, multiply mo itong dalawa. R times 24 all over R plus what? Plus 24. No? Yan yung unang condition. So, in this case, gagamit tayo ng what? So, yan. Na-compute na natin yung total resistance ng parallel combination. Pero, naka-equation siya. Ano? So, ano dapat yung, ano yan? Isa pang condition yan. So, mapapansin nyo, yung power dito sa 8 ohms. So, kung 8 ohms yan, since 8 yan, para mag-equal yan dun sa parallel combination na to, para mag-equal yung power consumed, so, dapat yung equivalent nitong R24 na to, 8 ohms din. Para equal yung konsumo. Pag parehas yung resistance, syempre, matik. Parehas yung ano yan. Parehas yung konsumo ng power. So, in this case, yung parallel connection ng dalawang ito, i-equal natin to sa 8. Kasi yun yung condition eh. So, in this case, makukompute na natin yung value of resistance. So, mag-algebra tayo ngayon. R. So, ito, 24R is equals to 8 times R. So, you have 8R. And then, plus 8 times 24. 8 times 20. Ilan? Mag-calculate na lang tayo. Mahirapan pa tayo dyan. Mahirapan na nga ako eh. Yok. So, ano yun? 24 times 8.
So the answer is 192. You have 192 here. So in this case, makukuha natin yung value of R. So meron ka ditong 24. Lipat mo sa kabila, minus 8. Factor out mo yung R. So you have 192. R is equals to 192 divided by 24 minus 8. So you have 16. Value of R would be what? So punta tayo sa calcu. Na nating pahirapan ang ating mga sarili. Divided by 16. So the answer is 12. So nasa choices ba siya? Nasa choices. Okay? Yun yung final answer. Letter C. So, okay. Ganyan lang yung pag-analyze ng mga problem. So, kung hindi mo na-analyze na dapat equal siya sa 8, kasi given the condition, yan, hindi mo na-analyze to, so mahirapan ka pa. Maghahanap ka pa ng iba pang way para makuha mo lang yung value of resistance. Ay, since given yung condition, na-analyze natin na dapat equal yung resistance niya. So, nakuha natin yung value of resistance. Okay, proceed tayo sa question number 68. Basa. A multi-tap resistor, R, is connected across a 220 volt supply. A voltmeter whose internal resistance is 15 kilo ohms is connected across the center tap and one end of the supply terminals. If the voltmeter registered 100 volts, what is the value of resistor R? So, in this case, yung given statement on the problem, idodrawing ulit natin para mas madaling maintindihan. So, i-drawing natin yung resistor. So, kung meron ka ditong what? Meron ka certain R. Yan yung ano? Ang tawag dyan? Yan. May R ka dito. Certain value of R. Yan yung multi-tap resistor. So, across 220 volt supply. So, yung voltage mo nandito sa ilalim. Since ganyan yung drawing natin. So, across, meron kang voltage. Okay. So, ang voltage mo ay 220 volts. So, a voltmeter whose internal resistance is 15 kilo ohms across the center tap. So, ano yung center tap nandito? Ang center, hindi syempre, sa gitna nitong multi-tap resistor. Yan yung center tap. So, itinap dyan yung voltmeter daw. So, ano ba yung voltmeter? Yung pang-reading ng voltahe. Voltmeter. So, sa actual, makikita kayo multimeter. Kaya multimeter kasi nakaka-reading siya ng resistance, nakaka-reading ng voltage, hindi lang ng current. Kasi yung current, gamit dun, clamp ammeter na. Clamp meter. So, dito yung voltmeter mo. Nakakonect daw siya sa other terminal of battery. So, ito yung other side ng battery. This is the other side. So, assuming natin na nandito yung voltmeter mo. Which is connected din naman siya sa kabilang side ng battery. So, kung nandito yung voltmeter mo, ang sabi, meron daw yung internal resistance. So, assuming nandito yung resistance mo. Ano yung resistance ng voltmeter? 15 kilo ohms. Okay?
Tapos, ang na-reading ng ang na-reading ng voltmeter mo, nag-register dito, dyan. So, ay, sorry. Burahin natin to. At pangit tingnan. So, ito. Yung voltmeter mo, nag-registered siya ng 100 volts. Yun yung sabi. So, ibig sabihin, meron ka ditong 100 volts. Dito sa, ano na to? Mula doon sa center top hanggang dito sa side na to. So, meron kang 100 volts. No? So, since yung supply mo, 220 volts, so, ang voltage drop dito, yung natira sa value ng R mo dito sa kabilang side, since ito ay R, so hindi pa natin alam yung value of R. Since hinati yan sa gitna, so, you have, ano dito, kung hinati mo yung value ng R, so, meron ka ditong R, dito sa kabilang side, meron kang R over 2. And then, dito sa kabilang side, meron ka ding R over 2 kasi dinivide natin sa 2 yan eh. So, naging 1 half, 1 half. Okay? And then, dito sa side na to, since dito na reading na ng voltmeter mo, 100 volts. So, sa kabila, malamang, 100 ano yan? 120 kasi yung 220, minusan mo ng 100, 120. So, yung 120 volts na yan, nandito yan sa kabilang kabilang resistance. Okay? So, ang tanong, what is the value of R? So, paano natin makukompute yung value of R? So, since meron tayong voltage na given, meron din tayong resistance. So, gamitan natin siya ng what? Current, no? Hindi natin gamitan ng current. Since dito, may total current ka, flowing dyan. So, I ano yan? Let's say, I total. Yan dito, meron kang current din dito. Kapag papunta sa voltmeter. Kasi may resistor ka dito eh. So, let's say, ano to? I sa voltmeter or IB. And then this one, meron ka ding current dito. So, let's say, ano to? IR. Okay? So, in this given current, pwede nating i-compute yan. So, ang tawag na ngayon dyan, KCL. Current, ang tawag dito? Kirchhoff's current law. Gamit tayo ng KCL. KCL, although hindi pa ito natatopic yata dun sa theorem natin. So, ano ibig sabihin ng KCL? The current entering is equal to the current leaving. So, yung current mo na papasok, which is itong IT, current entering, is equals to the current leaving. Alin ba yung current leaving? Ito, yung dalawa, palabas daw to eh, paalis. Ibig sabihin ng entering, yung IT mo papasok dito sa point na to, tapos yung dalawang resistor, dalawang current, lalabas naman. Which is IB, so equals yan. IB, ito, plus IR. Okay? So, ano ba yung formula ng tapos, given that equation, gagamitan naman natin ng Ohm's law. So, yung ito, yung BIR mo, yan yung isa-substitute natin. So, magkakaroon tayo ng B over R para makompute yung current. Yan. B over R is equals to I. Okay? So, kaya tayo dito sa taas. Dito tayo mag-solve. Ano yung IT mo? Yan. Since may voltage ka dito, meron ka ding resistor dito sa IT mo. So, yan na yung gagamitin natin. So, you have, diretso na natin ha. From here, punta tayo dito. Diretso na natin yung IT. Equivalent niyan ay B over R. So,
So, ano yung B mo? 120. And then, divided by, ano yung R? Since dinivide natin yan sa 2, so R over 2 yan. So, you have R over 2. Then, equals to, ano yung IB? Meron kang voltage dito, nakaparallel kasi yan, oh. So, you have 100. 100 daw yung reading ng voltmeter mo, eh. So, 100 over, ano to? 15 kilo ohms. So, 15,000. Lagyan natin 15,000 ohms plus na yung IR mo. Since magka-parallel yan, parehas yan ng voltage. Kasi pag parallel, equal yung voltage across them. So, you have R over 2 din dito. Kasi kalahati yan ng multi-tap resistor. Okay? In this case, R na lang yung nabawalang value. Mag-algebra pa ba tayo? So, sige, mag-algebra tayo. Itong mga to, pupunta to sa taas. So, magiging ano to? 2 times 120. So, magkakaroon ka dito ng 240 over R. And then, itong 100, divide 15,000. So, magkaroon ka ng 1 over what? 150. Plus, ito, magtataas din. So, magkaroon ka ng 200 over R. So, given this formula, pwede na nating ano yan, shift solve. So, punta na tayo sa shift solve. Ayan, oh. Makikita nyo yan. Hindi ko na ididiretso ng algebra yan. Gagamitan ko na yan ng calcu. Bakit? Para ma-practice kayo mag-algebra. Hindi na tinuturo ni Batman yan. Okay? Algebra na, ay calcu na lang natin yan. Gagamitan natin ng shift solve. 240 para makita nyo kung paano mag-shift solve ng ganyan. Yung R mo, gawin natin alpha x. And then alpha equals over 100 ay 1 over 150. Tama ba? 150? 15,000 divide 100. 150. Plus, ano yung kanina? 200 over alpha x. So, in this case, pwede na tayo mag-calc. Shift calc. So, the value of x would be, ayan o, matagal, nahirapan yung calculator. 6,000. Value of x. Ayan o. 6,000 daw. So, the value of r is equals to 6,000. Or, ano yan? 6 kilo ohms. Kasi yung sa choices natin, naka-kilo ohms. So, that is the answer. Okay? Kaya na lang yung mag-algebra nito ha. Yung na-derive natin na equation na to. Basic na lang to. So, diniretso ko na sa calcu para makita nyo kung paano tayo mag-shift solve. Kasi yun yung ginagamit na kapag board exam. So, kapag college student ka pa lang, pag compute ng ganyan, mag-algebra ka. Kasi sa mga quiz nyo, sa mga exam nyo, kailangan ng complete solution. So, sa board exam, hindi na kailangan yun. Yun yung mga tricks na tinuturo sa mga review center. Okay? So, bilugan natin yung tamang sagot. Letter C. Proceed tayo sa question number 69. So, a potential divider of resistance of 50 ohms is connected across a 100 volts DC source. A load resistance of 10 ohms is connected across a tap in the potential divider and the negative terminal of the source. If a current of 4 amperes flows toward the load, what is the current supplied by the source? So, in this case, do-drawing natin itong ano na to, circuit na to.
So, it's like almost the same dun sa previous problem natin. So, kung meron kang source na 100 volts, so iba natin drawing, ganito. Kanina, iba yung setup natin. So, meron ka 100 volts. Yan. Okay. And then, meron ka daw resistance o divider, potential divider. So, meron ka ditong parang potentiometer. No? So, ang rating niyan is 50 ohms hanggang 50 ohms yan. Okay? So, what's next? So, the next is what? So, yung ano daw, yung load na 10 ohms is connected across the potential divider. So, it's either so, hindi sinabi na center tap nung potentiometer, potential divider. Hindi sinabi kung center tap ba o ano, basta nakatap daw dito. Yun yung sabi sa problem, nakatap. Let's say nandito. Yan yung 10 ohms resistor. So, you have 10 ohms resistor. So, yan yung load. And then, nakakonect daw siya sa negative terminal ng battery mo. So, ito yun. So, yan, nakaganyan yan. Okay? Ito yung negative. Yung positive. So, nakakonect siya dito. So, ito yung load. IL. Nga, tama. Load. So, ano yung value ng resistance dito? Since dito siya nakatap. Ano? So, mangyayari dyan, since yung total niyan is 50, so itong kabilang side, value niya, R. And then, yung kabilang side, 50 minus R. Kasi hindi natin alam kung nakagitna ba yan. Kung nakagitna, dapat R over 2 na agad or 50 divide 2. Eh, since hindi nakagitna, kaya magkakaroon tayo ng 50 minus R. Tsaka yung kabilang side, value niya R. Okay? So, meron tayo ditong current, total current. No? I total. And then dito, IR. And then dito sa kabilang side, let's say, since yan ay load, ayun, nakalagay dyan, sinabi. Load resistance. So, ilagay natin dito, IL. Okay? Let's, calculate. So, una, meron pa pala tayong given na 4 amperes. Ayan, no? So, yung IL mo, 4 amperes yan. Okay? Since yung 4 amperes tsaka resistor dito given, so makukompute natin yung voltage dito. Ayan, o. Across dito sa area na to. So yung voltage dyan, makukompute natin. So what is B dyan? Let's say ang voltage dyan is BL. Since may IL tayo dito. So yung BL dyan is equals to IL times RL, which is 4 times 10. Okay? So we have 40 volts. So in this case, makukompute na rin natin yung voltage dito sa 50 minus R. Kasi, summation of voltage lang yan hanggang dito. So ipag-minus lang natin. Yung total voltage minus yung voltage dito across this is 40. So, let's say ang voltage dito is let's say this is BR hanggang dito. Yan. So, the value of BR is equals to what?
VR minus total, which is 100 minus ito. Kasi yung voltage drop na natira dito is 60. Dito sa combination na to, 40. So, you have 60 volts dito sa VR. Yan. So, ano pa? Since ang hinahanap natin, ano bang hinahanap? What is the current supplied by the source? So, ang hinahanap natin is ito, IT. So, ang IT natin, IT is equals to yung voltage dito sa BR, which is 60, over 50 minus R. So, malapit na talaga natin makuha. No? Kailangan natin makuha muna yung value ng R bago natin makompute yung total current. So, paano natin makukompute yung value of R? In this case, gagamit tayo ng what? Gamit tayo ng current divider theorem. CDT. So, gamitin natin itong IR na to. IT. So, gamitin natin itong, hanapin natin yung value of current dito sa divisor ng, since meron ng 4 amperes yan. So, yan na yung gagamitin natin. Okay? So, we have IL is equals to I total multiply sa saan? Multiply natin siya dun sa hindi hinahanap, which is the value of R. So, yun, no? Nakaparallel kasi itong dalawang to, eh. And then, yung denominator niya is what? R plus 10. So, in this case, yung IL mo, given naman yan. So, mag-equal na yan sa 4. So, mapansin mo, ang natira na lang dito na variable, IT, tsaka R. And then dito, IT, tsaka R din. So, in this case, pwede natin nang i-substitute. So, let's say this is equation number 1. Then this one is equation number 2. So, in this case, para makuha natin yung value of R, pwede rin diretso current na. So, medyo hahaba. Kasi, i-equate pa natin tong ano na to, sa R. So, since naka-equal na yun sa IT, yung IT na lang, substitute natin dito. Okay? So, let's proceed. So, okay. IT, multiply na, ipasok natin dito yan. So, magkakaroon niya ng 60 over 50 minus R. Okay? And then, nakamultiply yan sa R. Equals to 4. Itong R plus 10, multiply na natin. Okay. So, in this case, R na lang yung natitira. Pwede nating i-shift solve to, eh. So, i-simplify muna natin yung equation. So, you have, saglit, liliitan natin yung sulat. Masyadong malaking sulat natin. So, we have 60 dito over 50 plus, minus. Okay. Minus R, which is galing dito. And then, nakamultiply itong R na to. So, mag-multiply na tayo ng R sa taas. Then, equals na natin sa 4. So, itong 4 na to, i-times na natin dito. So, we have 4R. Then, 4 times 10, plus 40. Okay.
So, in this case, meron tayong 60R. And then, yung 50 minus R pupunta dito. 50 minus R. Then, multiply sa 4R plus 40. So, in this case, makukuha na natin yung value of R. So, gamit tayo ng calcio. Kasi ito, pag dinistribute mo to, papasok ka sa quadratic equation na naman. So, gagamitin mo yung quadratic function ng calculator. So, itry natin, shift solve yung gagamitin. No? Yan. Try natin yung shift solve kung gagana. 60 alpha x equals, so meron kang 50 minus alpha x, yan, then 4r alpha x plus 40. So, tingnan natin kung hindi mahirapan yung calcio. Kapag nahirapan yung calcio, mapipilitan tayong pumunta sa quadratic equation. I-simplify natin tong equation na form natin. So, ito, gamitan natin yung shift solve. Solve 4x, pindutin natin equals. So, in this case, lumabas yung value niya, 38.11. So, hindi pa yung sagot. Hindi pa yan yung sagot. No? So, ano yung sagot? Ano yung sagot? Eh di kambing, sagot. Alright. So, isulat natin. Ang tamang sagot, 38.12. So, nakuha siya sa shift solve. Kung hindi nakuha sa shift solve, eh, simplify natin yung equation. And then, pupunta tayo sa quadratic formula or quadratic function ng calculator. Since magaling yung calculator natin, so, ang nakuhang value ng R is what? 38.12. No? Hindi pa yun yung sagot. Kasi ang hinahanap, current. So, since nakuha na natin yung value of R, so, i-substitute na natin dito sa equation 1 para makuha natin yung current. So, equals natin 60 over 50 minus 38.12. So, in this case, makuha na natin yung hinahanap natin, which is, ano yan, 60 over 50 minus 38.12 equals ching! 5.05. Lumabas ang tamang sagot. 5.05 is letter B. So, sulat natin ang tamang sagot. Kasi baka i-screenshot nyo, gawin yung notes. Salamat! So, yan yung sagot. 5.08, 5.05 yata yun. 5.05 nga. Tingnan natin sa calcio. Yung lumabas kanina. So, check natin. Ano ba yung lumabas kanina sa sagot? Answer. Yan, 5.05 nga. So, ano to? 5 to. Hindi 8. Anyway, yan pa rin naman yung magiging sagot natin kasi yan yung pinakamalapit. 5.05. So, proceed na tayo sa question number 70. Basa. Two resistors A and B are connected in series across a 220 volts DC source. When a voltmeter with an internal resistance of 10 kilo ohms is connected across a resistor A,
The instrument reads 100 volts, and when connected across resistor B, it reads 80 volts. Find the resistance of resistor A. Okay, drawing again. Okay, let's draw. So, ang sabi dito, mayroon kang 2 resistor, A and B. Connected in series. So, let's say you have, ano here. So, yung A mo, then you have B. Across 220 volts. So, meron ka dito ang voltage. 220. When a voltmeter with an internal resistance is connected across A. So, nag-connect tayo dito ng voltmeter cross A. Ibig sabihin, makaparallel sa A. So, may internal resistance siya na 10 kilo ohms. So, yan yung voltmeter mo ha, ito. Bigyan natin ng legend. Voltmeter. So, meron siyang 10 kilo ohms. It's connected across resistor A. And then, ang reading ng voltmeter mo, 10 kilo, 10 kilo. 10 volts, 100 volts. So, yung na-reading niya dito, so, palitan natin ng kulay. Na-reading niya, 100 volts. Yan. Across dyan sa, resistance A. That's RA to. Tapos ito RB. When connected across resistor B, it reads 80. So, drawing uli natin. Yan. Ito RA. Ito RB. So, nung dito naman daw kinunik, across resistor B. So, siyempre may internal resistance din to na 10 kilo ohms. So, ang na-reading naman dito, ano yan? 80 volts. So, dito 100 volts. Sa kabila, 80, So, ang tanong, find the resistance of resistor A. So, we are looking for the value of RA. Yung value nito. So, anong gawin natin? Ano natin yung current. Kunin natin yung current. So, you have a current here. Yan. May total current ka dyan. Let's say IT. Then dito sa 10 kilo ohms, meron pang, let's say, I voltmeter. Okay? Tapos dito sa RA mo, meron ka ditong watt. Siyempre, meron ka din yung current. And then dito, meron ka dito ng 220 volts. So, yung flow current mo, meron ka dito. RA. Meron kang IT. And then, sa 10 ohms, meron ka din current. Yan, may mga current yan dyan. So, compute natin yung current. By KCL, current entering is equal to current leaving. So, IT is equals to
IB plus na yung current dito sa RA. RA. Then dito naman sa kabila, current ka rin dito. So, ang I total mo naman dito is equals to what? IR, ano to? Ang I total mo dito ay IB plus IRB. So, in this case, pwede nating ma-compute yung current. Paano? Since given yung mga resistance, itong mga current na to, palitan natin ng B over R. Kasi yung value I mo is equals to B over R. So, itong IT mo, ano yung voltage mo dito? Sa IT. So, B over R to eh. So, ang voltage mo dito na natira, since dito across the resistance A is 100 volts, so minusan mo tong 220. So, mangyayari dyan sa IT mo is, since yan ay dito sa side na to, yan, hanggang dito sa RB na to. Yan. Ang natira dyan is, what? 220 minus 100 over, ang resistance nitong side na to, since connected yan dito, is itong RB. No? So, RB equals, ano yung value ng IB? So, wala pa tayong value niyan. So, ang resistance natin sa IB, ang voltage pala, is ito. 100, since nakaparallel yan. Over 10 kilo ohms or 10,000. Plus, ano yung IRA? So, ano natin dyan? 100 din. Over, since walang value yung RA, so RA yan. So, dito ang nawawala, RA tsaka RB. Okay? Anong pwede natin gawin? So, in this case, equation 1 muna to. Wala eh. May missing. So, punta tayo dito sa kabilang senaryo. So, yung IT natin dito, may iba naman. Ang divisor naman dito ay, so, ang IT mo dito, since meron ka rin dito 220 volts, same source. So, 220, minusan mo naman ngayon ng 80. Kasi 80 yung dito, na reading. So, minus 80. Over, ang divisor naman natin ngayon, itong RA kasi siya yung naka-series dun sa 220. So, RA equals, ang IB mo, the same din. Pero iba yung voltage, 80. Over RB. Ano yung RB? 10 kilo ohms. Kilo ohms. Okay? And then, plus tayo ng IRB. Ano yung IRB natin? 80 over RB. So, this is equation number 2. So, mapansin nyo, 2 unknowns yan. RA tsaka RB. So, anong gagawin natin? Kailangan nating i-equate itong, so, i-simplify natin yung, yung equation. So, gamit tayo ng calcu. No? So, dito muna tayo sa equation 1. Simplify natin. So, itong 220 minus 100 minus, so, magiging 122. So, we have 120 here.
So, ano muna natin to ha? Ito, magiging 120. Hindi nito, simplify din natin to. So, 100, magiging ano to? 1 over 100. Gamit ng calculator. 100 divided by 10,000. So, 1 over 100. So, ito, giging 1 over 100. Okay? Then, this one, proceed tayo sa equation 2. Simplify muna natin yung equation. So, 220 minus 80 equals 140. So, ito maging 140 yung numerator. 140. Then, this one, magiging cut. Itong 80 over 10,000. 80 divide 10,000. Magiging ano to? 8 over 1 over 125. Okay? So, meron tayo dito 1 over 125. So, burahin muna natin tong circuit since meron naman na tayong equation. Burahin ko na muna tong circuit na to. No? Kasi ang hinahanap naman value yung RA. So, itira natin itong kabilang circuit. So, let us simplify the equation. Meron tayong from equation 1, meron tayong 120 over RB is equals to 1 over 100 okay plus 100 over RA. Then the other side, equation 2, meron tayong 140 over RA is equals to what? 1 over 125 plus 80 over RB. So, paano natin isi-simplify ito? So, dito, mag-multiply tayo ng okay? Since yung equation na simplify na natin. So, again, erase na natin tong dulo na to para maluwag yung ating scratch. Okay? Since ang hinahanap nating value is itong value ng RA, yan. So, we can equate this equation into 1 over RB para ma-substitute natin dito. So, ito, gawin nating 1 over RB. 1 over RB. Okay? So, paano mawala yung 120 dito sa na to? Dito sa numerator. So, ang gagawin natin, magdi-divide tayo ng 120 both side or mag-multiply tayo ng 1 over 120. So, in this case, kung mag-multiply tayo dito sa side na to, yan, multiply tayo ng 1 over 120. So, makakancel yung dito. Makakancel yung 120. Yan.
So, matitira 1 over RB. So, 1 over RB. And then, itong numerator, itong other side, i-multiply din natin ng 1 over 120. So, magiging, ano yan? Ito, times mo ng 120 to. So, magiging 12,000. Tama? Dalawang 0. Tsaka isang 0 pa. Ito, ano to? 1 over 120 to. So, minultiply natin yan para makancel yung numerator dito sa, sa kabila. So, plus 1 over 120. So, meron ka ditong 100 over 120 RA. Okay? So, ito yung gagamitin natin. So, may sisimplify pa pala to. So, i-divide mo na to ng 10. So, magiging 10 over 12 to. Itong dalawang to. Simplify mo, magiging 10 over 12. So, erase natin yung 0. Magiging ano na yan, 10 over 12 na lang yan. Simplify. Okay? So, since meron na tayong 1 over RB, yan. Pwede na nating i-substitute yung 1 over RB dito. Kasi i-factor out mo lang itong 80 na to. Anyway, this is yung taas, equation 1 pa rin to. Sinimplify lang natin. Itong ilalim, equation 2 naman to. No? So, meron tayo dito 140 over RA is equals to 1 over 125 plus itong 80, ilabas mo, factor out mo yan, may matitira dyang 1 over RB. So, yung 1 over RB, ito na yung substitute natin. So, magkakaroon tayo dyan ng 1 over 12,000 plus 100 binalik pala natin yung kala ko 10 over 12 na yung kanina. Sige, 100 over RA. Masisimplify din naman yan sa calculate. So, in this case, pwede na natin i-shift solve to. Makuha na natin yung value of RA. Ayan. RA na lang yung natira sa equation. So, huwag na natin pahirapan ang ating mga sarili. Gamitan na natin ulit ng mahiwagang calculator ni Batman. So, in this case, since yung calculator naman natin, allowed yan sa board exam, yan ang gagamitin natin. Shift solve. 140. Kasi pag ganito yung equation, wala namang quadratic function. Hindi mahihirapan yung calculator mo kapag shift solve. No? Pero kapag may quadratic equation, medyo hirap siya. Kasi may 2 roots yun. Ito, isa lang naman ang hinahanap dito. So, alpha x. Laging alpha x. Nasanay na kayo dyan sa alpha x na yan. So, 1 over 125 and then plus what? Meron tayong mag-close and open parenthesis tayo dito. Ay, saglit. So, meron tayong 80. Ayan, close and open parenthesis muna. And then, 1 over 12,000 plus, ano ba yung ginawa natin kanina? 100 over 120 alpha x. So, this time, sundan nyo lang kung paano ko in-input yung sa calcio. Pwede na tayong mag-shift solve, shift calc. Hanapin na yung value of x. So, kung anong lumabas dyan, pag equals ko, dapat tugma dun sa choices. So, equals natin. Ay, nahirapan. So, ang lumabas, 5,000. Yan na yung sagot. 5,000. Wala nang patumpik-tumpik pa. 5,000 na agad.
or 5,000 ohms or 5 kilo ohms.